Yo, may adlaw sa tanan. Topic din na to karon about sa pangil ng baboy ramo. Kung gaano nga ba ito kahalaga o ano nga bang bisa nito sa mga nagsusuot. Ito ay bahagi na ng ating kultura na sinaunang panahon. Ito ay sinusuot na ng ating mga ninuno. Ito ang tatalakayin natin ngayon. Ang bertod ng pangil ng baboy ramo ay may kakayahang taguliwas, tagalihis, o tagaiwas ng bala at hindi ka malalapitan ng mga masasamang elemento. Ito ay subok na sa sinaunang panahon pa lang sa mga ninuno natin kasi ito ang kagamitan nila. Dito na sila kumukuha ng lakas. Hindi ka basta-basta mausog. Marami siyang kagamitan. Pero ang lahat ng yan ay nakadepende talaga sa ating paniniwala. So, kailangan lamang natin kilalanin, tangkilikin sa mga pamamaraan na sinauna. Kailangan natin sila respetuhin kasi kanya-kanya ang ating paniniwala. Ayan. Mabuhay tayong lahat sa mga kasama natin sa spiritual. Lahat ng bagay na nabubuhay sa ating sanlibutan, mapahalaman, hayop, ay may angking bertod, kakayahan o mga mutya. Kailangan lang natin itong tangkilikin, respetuhin at igalang upang mapangalagaan. Saka bago pa pala ako magsimula, paintulutan niyo po akong mag-shoutout sa mga kaibigan natin dyan sa Kahayag, mga kautol ko dyan. Jason Jordan Pabilito, Froilan Donaire, saka sa mga followers ko dyan. Shoutout sa inyo lahat. Kay Marjon Punyado, Kyle Mutya Hunting, kay Tagna, Panday Mutya, Alexander C. At saka kay Karunungan ng Diyos o Richel R. Cabongkal, mga kapatid natin sa spiritual na taga-Diyos Cabalisor. O sa mga nagkadaiyang sekta sa spiritual. Kadula sa mga kagrupo ni Commander Inday Ligaya sa Ilaga o kay Commander Aguila ng adlaw sa inyong tanan o labi na sa Haring Bakal. Kay Lulo Commander Bukay, Norberto Manero, at sa mga banggiita na itong mga antingero. Hilom-hilom na sila sa gulang na pero kus ganyan ayaw lang yung nagsuway. And shout out to amigo na to doon nga si Watid Inato sa mga sakop sa PDMA, Rizalian, sa mga nagkadaiyang sekta sa spiritual na ibuntag sa mga tanan. So, ano nga bang nakapaloob o misteryo ng pangil ng baboy ramo? Bakit nga ba maraming nasusuot ito? Pati mga katutubo. Kahit anong tribo, kung mapunta ka sa kabundukan, ay makikita mo, meron talaga silang ganito. Kahit sa mga Aita, Mangyan, Igorot, Manubo, Bagubo tribe, ito ay sinusuot sa kanilang leeg. Ang history po ng baboy ramo sa hindi po nakakaalam sa naunang panahon, kahit yung bayani natin, si Lapu-Lapu, kikita natin sa statue niya or sa mga picture niya na may mga pangil siyang suot. Sa mga sinaunang warrior, mga katutubo, ito talagang ginagamit nila, nagsisimbolo ng katapangan, kalakasan, mga mandirigma sa sinaunang panahon. At ito ay ginagamit nilang anting-anting or agimat. Kasi ito ay pure na kalikasan, kahit wala nang dasal, wala nang mga orasyon, kahit hindi mo na devotional, automatic to siyang gumagana. Kahit din sa mga tribal ceremony, nagsusuot din sila ng ganito. Hindi lang ganito, nag-iisa, maraming po yan, maraming bangkit. Kasi ito ay bahagi na ng kultura sa hindi po nakakaalam. Kasi yung ibang mga tao pag nakakita ng mga ganito, ito mga kasuotan, patawagin ka ng witchcraft. So nakakatawa lang kasi lingid sa kaalaman nila. So may mga kanya-kanyang gamit. Meron pala ako nakilala na isang tricycle driver sa siyang Islam. So pasintabi sa mga kapatid nating Islam dyan. Hindi naman kasi lahat naniniwala sa ganitong mga ori ng mga anting-anting or mga kalikasan. Ayon sa kanyang kwento, meron siyang kakilala doon sa Marawi
na makailang beses na pong binaril. Hindi talaga tinatablan, hindi talaga tinatamaan ng bala. Ito lang yung suot ng pangil ng Baboy Ramo. Nung nakita niya akong dala-dala ko to, ay gusto niyang bilihin kasi nga sa kanila tinuturing nila ito na anting-anting. Hindi ko naman to binibenta kasi hindi naman sa akin to. Sa matalik ko po itong kaibigan, matagal na to sa akin, hindi pa lang kinuha. At ayon sa kanyang kwento, napakabisa po daw talaga para sa kanila ang pangil ng Baboy Ramo. Yung pangil nga ng kaibigan niya, wala yung karga, normal lang pangil lang po talaga, walang laman, sinusuot lang. At saka meron din ako nakilala no, na isa siyang security, isang pangil lang po yung suot niya, isang pangil ng Baboy Ramo. Wala din po yung karga, walang anumang mutya or walang anumang orasyon. Yung nung nahulog siya sa puno, umakyat sa puno ng niyog, siya ay nahulog. Siguro nasa taas-taas din, mga 12 feet siguro o mahigit yung nahulugan niya na puno. Nakapagtataka, wala man lang siyang dalos, no? Pero yung pangil niya nabitak, yung nag-crack. Baga ang impact ng pagkabagsak niya doon sa pangil na punta. So ito ay ayon sa kanilang mga kwento, no? Hindi naman tayo gumagawa ng kwento, ayon sa kanilang experience at karanasan na mga pangyayari sa totoong buhay. At sila din yung patunay kung ano ba talaga ang kahalagahan ng pagsusuot ng ganitong pangil ng Baboy Ramo. Kasi marami naman tayong nakikita nagsusuot ng ganito, hindi lang sa mga kauri natin na mga Kristiyano o kahit sa ibang tribu, susuot sila ng ganito. Saka yung iba, naghahanap sila ng isang buo lang na gumanon, bumalik. Hindi kakatulad nito na karugtong. Pero lilinawin ko lang, kahit nag-iisa lang yan o dalawa na magkarugtong, pareho lang ang bisa niyan, malaki man or maliit, isa lang din ang bisa niyan, mga kaibigan, no? So meron po siya mga butas, ginagawa ng iba, pinakargahan siya ng mga tawag nito, mga kalikasan, mga mutya, mga kahoy na tagusan or mga divine word na mga Latin or mga pulong, kumbaga, no? Ganyan ang ginagawan nila, ginagawang kwintas tulad nito, ang pinakamalaki. At saka linawin ko lang po, no, ito pong mga sinusuot ko tulad nito, saka ito, hindi ko po ito binibenta, pang sariling gamit ko po ito. Kahit siguro bilhin pa ito ng 20k sa akin, hindi ko ito ibibenta kasi hindi po ito ordinaryong pangil. Ito po ay naging bato, or kung merong fossilized, merong petrified wood, ito naman yung pangil na naging bato na. Ayan po. Hindi siya katulad nito na ordinaryong pangil lang. Ito po ay nagiging bato na. At saka meron din nagsasabi, no, na yung original daw na kulay ng pangil ng Baboy Ramo is ganito, medyo may pagka-yellow, hindi raw puti. So linawin ko lang din, itong puti, pangil pa rin ito ng Baboy Ramo, kaso lang ito ay culture na, kumbaga, ito ay mga alaga na ng mga tao tsaka kinatay. Hindi katulad nito, ito talaga yung wild, pero pareha lang silang wild, kaya lang ito is puti siya, naka-culture na siya, binubuhay na siya ng mga tao, pinapakain na ng mga tao bago kinatay. Saka bihira na lang din magkakaroon ng mga ganitong pangil ngayon kasi sa bukid pinagbabawal na ang panguhuli ng mga Baboy Ramo. Meron kang mabibili sa mga katutubo o kahit saan parting kabundukan man yan, may presyo na. Pag bumababa ka naman dito sa Kapatagan, may mga nagbibenta nito ng mga craftsman, kaso lang yung isang piraso, mahigit 1,000 na isang piraso lang.
Ulitin ko itong sa akin, hindi ko po ito binibenta. Pero may mga kilala ako nagbibenta ng mga ganitong pangil. Tulad nito. Yan. 2 pares. Pero medyo may kamahalan nga lang. And so, hanggang dito na lang mga kapatid. Naway, may napulot kayong aral at kaunting kaalaman sa araw na ito patungkol sa mga bagay-bagay sa sanlibutan na mahirap maintindihan ng ating kaisipan. And maraming salamat. Bago ko pala tapusin ang video ito, please paki-like, paki-follow, and paki-share na rin sa aking Facebook page saka YouTube channel. And maraming salamat. Big respect everyone.